So, ganito guys, ang tamang pagluto ng pansit gisado. Hello guys! So, for today's video, cooking session muna tayo kasi medyo matagal na yung cooking session natin. At saka, si Michael kasi mahilig yan siya sa shrimp. So ngayon, nagpapaturo siya sa akin paano magluto ng pansit gisado. So syempre, sino ba naman ako na hindi ko siya tuturuan, di ba? So tinuruan ko na siya way back, I think yesterday or the other day. Tapos ngayon, titingnan natin kung may natutunan ba siya sa akin. Okay? So, ganito guys, ang tamang pagluto ng pansit gisado. So, first step, sabi ko kasi sa kanya, first mong gagawin is dapat magpakulo ka ng tubig para sa gisado. So, check! Nagpapakulo na siya guys. So, tama. May natutunan siya kahit pa paano. So, titingnan natin yung other steps kung tama yung gagawin niya guys. Okay? So, guys, tatanungin natin siya kasi nagpakulo na siya ng tubig para sa sutanghon. So, anong next step niya? Anong next step mo? Yung natutunan mo? Magigisa. Yun, tama! Natuto siya guys. So, yun, nag-open na siya pa ng isa pang kasarola para naman sa pag-isa guys. So, tingnan natin kung tama na yung ginagawa niya. Kasi minsan to si Michael, tinuturuan ko hindi tama yung ginagawa eh. Alam mo naman, mga ayan o. So, may mantika na siya. Bakit ako yung anuin mo? Dapat ikaw, tinuruan na kita eh. Ikaw na. Ikaw na. So, guys, tama ginagawa niya kasi magigisa muna siya. Of course, kung magigisa ka, kailangan mo ng mantika. So, ayan, lalagyan na ng bawang para magisa. Check! Tama! Tamang ginagawa niya. And then, anong next mong gawin? So, next is, of course, onions. Next is, lagyan na niya ng chicken breast. Kasi gigisa niya dyan para hindi iwas lang sa char. Tama na ginagawa niya, guys. So far. So far, so good. So, ano yung ambag ko dito, guys? Of course, yung ambag ko dito, guys, is naggayat ako ng mga ricado. Lahat ng nandyan ako yung naggayat. Kasi, hindi man siya marunong maggayat, so ako na lang. So, ngayon, nakalimutan ko maggayat ng green onion. So, maggayat muna tayo. Yan na yung green onions natin. So ito, ibalik natin sa rep. Nagisa na siya guys. Yun o. Correct siya guys. Tama na ginagawa niya. Nagisa na siya. And then next, ano pang turo ko sa'yo? So ang gagawin niya ngayon is maglagay na? Correct! Naglagay na magsarap. So of course guys, kailangan lagyan na ng magsarap na agad ngayon para at least ma-absorb na ng chicken breast yung panglasa. Yan, lagyan din niya ng paminta. So tama yung ginawa niya. Tama yung tinuro ko, diba? So, yan. Lagyan niya ng paminta, lagyan niya ng magsarap, lagyan na ng mga pampalasa para at least masarap naman yung pansit gisado natin guys, di ba? So, in fairness naman kay Michael, parang natututo na siya sa mga tinuturo ko sa kanya, hindi na siya yung matigas yung ulo at hindi na siya yung hindi nakikinig. So far nakikinig siya kasi tama naman yung ginagawa niya. What is your next step? Kasi exam to, practicum to ngayon. Ito yung cook natin, oh. Guys, paano na lang kung hindi ko siya tinuruan magluto, no? Wala itong malalaman na, napagluto. Ayan, nalagyan niya yung shrimp. Yung shrimp, yan yung pinaka-paborito niya talaga. Ako, paborito ko din yan dati, pero story time lang, hindi ko na siya naging paborito ngayon dahil meron akong nakain na hindi na siya kaya-aya at parang kapag kumakain ako na madami, nare-reminisce ko na naman, nawalala ko na naman siya. So, although kumakain pa din ako ngayon, pero hindi na ganun kagaya ng dati, guys. Pero magsarap pa din to, guys. Kasi syempre, tinuruan ko na si Michael paano magluto ng ganito, so kakain ako for sure. Ito man yung ulam namin for today. So, ayan. Kailangan ng shrimp is, paluto mo na siya before mo lagyan ng kahit ano. No? So, kailangan mo siyang ganyan. Okay? So, make sure mo naluto na yung shrimp. So, ayan. Hindi tama yung paghahalo mo. Gimme. Mali. Ibabalak kasi. Tamad yung bukas. Okay, so yung ginawa ni Michael, binuksan niya yung ibang shrimp at, binalatan niya yung ibang shrimp at yung iba naman hindi. Kasi, ayoko kasi nung may balat eh. Nakakapagod magbalat. Char. So, ngayon, hindi tama yung paghalo ni Michael. Dapat ganyan lang. Dapat, medyo, mabaan na lang, soft lang, hindi yung hard way. Char. Next is, anong lalagay mo? Lalagyan niya ng oyster sauce from Mamasitas. Okay, so after that, kailangan mo siyang haluin ulit. Tapos, next is, that is soy sauce. So, dapat kasi meron kaming mga ibang mga sesame pero wala man kaming ganun. So, kung anong lang nandito sa bahay, syempre yun lang lalagyan namin lang, bumili pa kami. Diba? Kung anong nandito, kailangan din yung gawin mo. Dapat, maging resourceful ka. Okay? Then yung next mong gagawin is kailangan mo siyang, haluin lang. Dapat pala nilagyan mo to ng crab balls. No? No guys, dapat yung pansit gisado ko is nilagyan niya ng crab balls. Makalimutan niya maglagay ng crab balls. That's my favorite. Wala mo kaming crab balls dito. So, wala man akong no choice, kaya shrimp na lang. So, naghaluhalo na siya. And then, yung next yung gagawin is, of course, ilalagay na ang toyo. Yung toyo. Ano yan? Ano yun? Nagdagdag lang siya ng toyo guys. Kasi kulang pa doon sa toyo. Toyo kasi nasa utok. Nasa utak niya. Nasa ulo na. So, lagyan na naman siya ng paminta, pampalasa. So, let's see. Titingnan natin. Actually, kahit anong gawin niya, yung lahat ng mga tinuro ko guys, kahit anong unahin niya, hulihin niya, is okay. As long as yung resulta is same pa din, masarap siya. Katulad ng ginawa ko nung tinuruan ko siya, di ba? Hindi ko lang yun na video guys, kasi syempre, ako yung nagluluto. Alam naman ako pa mag-video, di ba? Hindi ko pwedeng ganun, di ba? So, kanina kasi kumulo na yung tubig. Kaya lang, nauna naman kasi yung tubig kumulo. Ang bilis yung kumulo eh. So, pinatayuin muna ulit. Tapos ngayon, binuksan ulit para ilagay na yung sotanghon. Para after lang, kasi habang naghalo-halo yung nandun sa kaldero, yung mga shrimp and all. So, kailangan maglagay na siya ng sotanghon para after maging okay na yung sotanghon, nilagay niya na doon. Para nasa na tayo. Konti na lang nasa finale na tayo. Finale yun. So again, maghalo-halo na naman siya. Kasi, make sure natin guys, naluto talaga ang shrimp before lagyan mo ng sotanghon. Diba? Kasi para pag lagyan ng sotanghon, nasa finale na lang. Nasa finale na kayo. Char.
So, Michael, anong next mong gagawin? Lagyan ng carrots. Carrots! Correct! You're correct! Very good siya, guys. So, lagay na niya na. Okay, so hinalo-halo na niya din, guys. Kasama ng carrots. Okay. So, kailangan natin ito siyang haluin kasi si Michael di marunong maghalo. Char! Okay. So, ilalagay na niya yung tanghon dito para, of course, para maluto siya. Okay, so kumukulo na, guys. Ang sa tanghon, of course, parang luto na din yung shrimp. Next na gagalagay niya ay cabbage. So ako yung nagayat niyan, guys. Kasi si Michael di marunong mag-iwa. Ako na lang nagayat. Siya, tapos tinitingnan natin kung tama ng ginagawa niya. Kasi tinuruan ko naman na siya na ganito, guys. Okay, so yan na yung sa tanghon. So yan na yung sa tanghon, guys. It's finished. It's cooked. Half cook lang muna siya, guys. Kasi lalagay mo pa man siya doon. Hindi man maganda na, siya, na parang lataba. I mean, ano pa yung tawag? Fully cook. Kasi, well done. Kasi hindi man siya pwede na sobrang luto talaga siya. Kasi pag lagay mo na doon, lamog naman na. So dapat half cook lang siya. Kasi lagay mo na siya doon. Tcharan! Yan, so medyo, so far, so good. Parang tama ng ginagawa ni Michael. Tama yung ginagawa niya pagluluto. So may ibig sabihin, guys, may natutunan siya sa akin. Sabi ko sa inyo. Galing ako magturo sa mga pagluto-luto. Yan man yung expertise ko at 40 ko. So sa mga gusto magpaturo dyan, PM nyo lang ako, guys. Ayan na siya, guys. Ano na tayo? Nasa stage 3 na tayo. Yan o. So actually, pansit talaga to. Pansit isa na. Okay. Actually, guys, shrimp to, nilagyan lang ng konting satangon. Ito to talaga. Shrimp gisado to, hindi. Yung pansit, isahog lang siya dyan. Guys, kasi si Michael talaga, bilig talaga yan magsahog ba ng madami. So tingnan mo, nilunod ang sahog sa mga susa-sutangon, tingnan nyo. Para na lang siyang gisadong shrimp na may sutangon. Kasi, ang dami nang nilagay ng mga, ano tawag dyan? Madami siyang nilagay ng mga sahog, di ba? So yung sutangon, nilunod na. Okay, so it's okay. Kasi, nobody's perfect naman, guys. At unang turo ko lang kasi sa kanya, so kaya may ganyang mga error talaga. And it's normal, it's okay. Ang importante, dapat masarap siya, di ba? Nilagay natin yung spring onions. Okay? And it's done. So guys, tapos na siya magluto. Tingnan nyo. Hello! Tapos na siya magluto, guys. So, ngayon, titikman na natin siya kung tama ang mga ginagawa niya. Kung natuto talaga siya sa mga sinasabi ko. Or natuto talaga siya sa mga trinain ko sa kanya. So, titingnan natin, guys, ha? I'll tell you. So, ito na, guys. Ito na ang resulta. Ito na ang time para i-judge kung tama ang ginawa ni Michael or may natutunan siya sa mga tinuro ko sa kanya. So, ito na yun. Isa pang Siyempre, ang carbo, nilalagyan ng another carbo. So, para carbo na siya. Dalawa ng carbo niya. Merong rice, meron din sa tangon. Okay, and meron kaming chicken pa. Okay. So this is shrimp. Oh no. Nagpulang niya ng sabawan siya. Yeah. So yung sutangan na to is hindi na siya color black. Color red na siya gawa ng sa shrimp. Sarap. So lagyan natin ng carrots. Okay, let's eat! Correct ka. Very good job. Tingnan natin yung shrimp. Wow. Ayun, guys. Kung meron kayong gustong ipaluto sa amin, comment down below. Bye!